Magandang araw sa inyo mga bata. Ngayon, narito kaming mga piling guro upang talakayin sa inyo ang iba't ibang uri ng pang-abay. Ngunit bago yon, ay magkakaroon muna tayo ng motibasyon na kung saan ay may mga jumbled letters kaming ipapakita at inyong hulaan kung ano ang tamang salita na mabubuo mula dito. Handa na ba kayo? Kung gayon, ito ang unang salita. Pamanahon, mahusay. Pangalawang salita. Inklitik, magaling. At panghuling salita, panlunan, magaling. Kaya naman, bigyan nyo ang inyong mga sarili ng 3 palakpak. Ngayon, darako naman tayo sa layunin ng ating aralin. Basahin nga nating lahat. Ang mag-aaral ay natutukoy ang mga uri ng pang-abay. Ang mga talaan na nilalaman ng ating aralin ngayong araw. Una, kahulugan at halimbawa ng pang-abay. Pangalawa, iba't ibang uri ng pang-abay. At pangatlo, konklusyon. Ano nga ba ang pang-abay? Ito ay mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang pang-abay sa Ingles ay adverb. Halimbawa ng pang-abay, hindi maikakaila ang kabutihang taglay ni Mary. Ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay kabutihang at ang pang-abay ay maikakaila. Pangalawang halimbawa, 8 basong tubig ang iniinom ko araw-araw. Ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay iniinom. At ang pang-abay ay 8. Mga uri ng pang-abay. Una, pamanahon. Ang pang-abay na pamanahon ay nagsasaad kung kailan naganap o magaganap ang kilos sa taglay ng pandiwa sa pangungusap. May 3 uri ang pang-abay na pamanahon. Ang pananda, ang walang pananda, ang nagsasaad ng dalas. Una, pamanahong may pananda. Keywords o salitang ugat na magagamit natin sa panandang may pananda. Ito ay ginagamitan ng mga panandang ng, sa, noon, kung, kapag, tuwing, buhat, mula, umpisa, o hanggan. Halimbawa ng pang-abay na pamanahon na may pananda. Umpisa bukas ay gigising ako ng maaga. Ang pamanahong may pananda na ginamit sa pangungusap na ito ay umpisa. Panahong walang pananda, walang salitang ugat o keyword na ginagamit. Ito ay ginagamitan ng mga panandang kahapon, kanina, ngayon, mamaya, bukas, sandali at iba pa. Halimbawa ng pang-abay na pamanahon na walang pananda. Pupunta kami bukas sa palengke. Ang pamanahong walang pananda na ginamit sa pangusap na ito ay bukas. Panahon nagsasaad ng dalas. Pamanahon nagsasaad ng dalas. Ito ay ginagamitan ng mga salitang nagsasaad ng dalas. Halimbawa nito ay mga salitang araw-araw, taon-taon, tuwing, oras-oras, linggo-linggo, at iba pa. Mga halimbawa ng pang-abay na pamanahon na nagsasaad ng dalas. Magsisipilyo ka araw-araw. Ang ginamit sa pamanahong nagsasaad ng dalas ay araw-araw. Pangalawang uri ng pang-abay, panlunan. Ang pang-abay na panlunan ay tumutukoy sa pook, lugar na pinangyayarian o pangyayari ng kilos sa pandiwa. Ilan sa mga panandang ginagamit dito ay mga salitang sa, kina, o kay. Halimbawa ng pang-abay na panlunan sa pangungusap. May nakita akong masarap na ulam sa karinderya. Ang ginamit na pang-abay na panlunan sa pangungusap na ito ay sa. Saan ba ang masarap na ulam? Doon sa karinderya. Pangalawang halimbawa, ang aking bahay ay malapit sa simbahan. Ang ginamit na pang-abay na panlunan ay sa.
Ang bahay nila ay malapit sa simbahan. Pangatlong halimbawa, pupunta ako kina Mang Tomas bukas. Ang pang-abay na panlunan na ginamit sa pangungusap nito ay kina. Pumupunta siya kina Mang Tomas bukas. Pamaraan. Ang pang-abay na pamaraan ay naglalarawan kung paano nagaganap o magaganap ang kilos na ipinapahayag ng pandiwa. Ginagamitan ito ng panandang ng, na, o ng. Mga halimbawa ng pang-abay na pamaraan sa pangungusap. Sumigaw ako ng malakas. Ang ginamit na pang-abay na pamaraan ay ng. Paano ba siya sumigaw? Malakas. Tama. Pangalawang halimbawa, bakit siya umalis na masaya? Ang pang-abay na pamaraan na ginamit sa pangungusap na ito ay na. Bakit nga ba siya umalis na masaya? Pangatlong halimbawa, kumain kami ng mabilis. Ang ginamit na pang-abay na pamaraan ay ng. Sino ba ang kumain ng mabilis? Sila. Magandang araw mga bata! Ngayon tatalakayin natin ang pang-agam. Ang pang-abay na pang-agam ay isang uri ng pang-abay na nagbabadya ng di katiyakan o pag-aalinlangan sa tinutukoy nitong pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ilan sa mga panandang ginagamit dito ay ang marahil, siguro, tila, baka, wari o parang. Halimbawa nito ay marahil magkapatid si Beth, Baby at Diana. Inklitik. Ang pang-abay na inklitik ay isang uri ng pang-abay na maikling kataga na walang kahulugan. Kung nag-iisa lamang ito, ngunit nakapagpapabago ng kahulugan ng pangungusap. Inilalagay ito sa pagitan ng pangungusap upang mas lalong luminaw ang kahulugan nito. Ilan sa mga halimbawa nito ay ang man, kasi, sana, nang, kaya, yata, tuloy, lamang, lang, din, rin, ba, pa, muna, pala, na, naman at daw, raw. Halimbawa, hindi man ikaw ang una kong minahal, pangako, ikaw naman ang aking huling mamahalin. Benepaktibo. Ang pang-abay na benepaktibo ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng benepisyo para sa isang tao dahil sa pagkaganap sa kilos o layunin ng pandiwa. Ito ay karaniwang ginagamitan ng pariralang para sa. Halimbawa, ako ay mag-aaral ng mabuti para sa aking mga magulang. Kusatibo. Ang pang-abay na kusatibo o kausatibo na tinatawag ding adverbial accusative sa wikang Ingles ay isang uri ng pang-abay na nagsasaad ng dahilan ng pagganap sa kilos ng pandiwa. Ito ay ginagamitan ng mga salitang dahil sa o sapagkat. Halimbawa nito, siya ay naiwan sa bus dahil sa siya ay nakatulog. Conditional. Nagsasaad ito ng kondisyon para maganap ang kilos na isinasaad ng pandiwa. Ito ay may pariralang kung, kapag, pag o pagka. Mga halimbawa, lalaki kang marunong kung nakikinig ka sa mga magulang mo. Kapag natapos mo na ang iyong takdang aralin, pwede ka nang maglaro. Aalis lang tayo kapag naubos mo na ang kinakain mo. Pamitagon, ito ay nagsasaad ng paggalang. Ginagamitan ito ng mga salitang po, opo, ho, at oho. Mga halimbawa, saan po kayo pupunta? Opo, aalis na po ako. Bakit ho kayo nagagalit? Panulad, ginagamit ito sa pagtutulad ng dalawang mga bagay. Ito ay ginagamitan ng salitang kaysa. Halimbawa, mas gusto kong magbasa kaysa sa manood. Panangi. Nagsasaad ito ng pagtangi o pagtutol. Ito ay ginagamitan ng mga pariralang hindi, di at ayaw. Halimbawa,
Hindi na ako kakain. Hindi kita mahal. Ayaw ko na sa'yo. Ang pananging ginamit ay hindi at ayaw. Panggaano o pampanukat. Nagsasaad ang pang-abay na panggaano ng timbang, bigat o sukat. Ito ay sumasagot sa tanong na gaano o magkano. Halimbawa, nadagdagan ang timbang ko ng 3 kilo. Bumili ka ng 10 kilong baboy sa palengke. Bibigyan kita ng 4 na kilong mangga. Ang panggaano o pampanukat na ginamit ay 3 kilo, 10 kilo, 4 na kilo. Panang-ayon. Ito ay nagsasaad ng pagsang-ayon. Ginagamit dito ang mga salitang oo, opo, tunay, sadya, talaga, syempre. Halimbawa, oo, sasama ako sa inyo bukas. Talaga palang galing sa nakaw ang perang dala niya. Oo, ibibili kita ng pasalubong pag-uwi ko. Ang panag-ayon na ginamit ay oo at talaga. Panturing. Ito ay nagpapahayag ng pagkilala o pagtanaw ng utang na loob. Halimbawa, mabuti na lang at pinahiram mo ako ng pera dahil makakabayad na kami sa ospital. Nang dahil kay ate ay nakapagtapos ako ng pag-aaral. Mabuti na lang at dumating ka. Ang panturing na ginamit ay mabuti na lang at nang dahil kay ate. Ang pang-abay na pananong. Ito ay ginagamit sa pagtatanong hinggil sa pandiwa, pang-uri o pang-abay. Ang mga halimbawa ng pang-abay na pananong sa pangungusap ay, Berta, ano't masama raw ang loob mo sa akin? Saan mo nakita ang susi ng kotse? Kailan ka huling naglaro ng basketball? Para naman sa panunuran, ito ay nagpapahayag ng pagkakasunod-sunod sa panahon o pagkakalagay. Maaaring gamitin ang mga salitang muna, bago, saka at marami pang iba na nagpapahiwatig ng pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan. Mga halimbawa ng pang-abay na panunuran sa pangusap ay, kumain muna ako ng hapunan bago ako nagtrabaho. Nag-aral siya bago sumali sa kompetisyon. Kinuha niya ang mga kagamitan bago pumasok sa silid-aralan. Pangkaukulan, ito ay ginagamit ng mga salitang tungkol, hinggil o ukol. Mga halimbawa ng pang-abay na pangkaukulan ay ang mga sumusunod. Ang plano ko tungkol sa bayan ay madali lamang. Nagkaroon kami ng mahabang diskusyon hinggil sa mga isyong pang-ekonomiya. Sumulat siya ng isang talumpati ukol sa kahalagahan ng edukasyon. Sa pagwawakas, naway naging malinaw sa iyo ang kahulugan ng mga halimbawa at iba't ibang pang-uri ng pang-abay. Nakita natin na malaki ang papel na ginagampanan ng pang-abay sa pangungusap at ito ay nagbibigay buhay at kahulugan sa ating wika. Sa ating pag-aaral ng panitikan at gramatika, dapat natin isaisip na ang mga pang-abay ay hindi lamang simpleng salita, kundi ito ay nagdadala rin ng malalim na kahulugan at kaalaman sa ating wika. Sa pagsusulat at sa pagsasalita, huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pang-abay sa pagpapahayag ng ating mga saloobin at kaisipan.